Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa karatig probinsya lamang na malapit sa NCR. Mahigpit lamang pong tinagubili ng ating sender na huwag sabihin kung saan eksaktong nangyari ang lugar. Ito po ang kwento. 14 anyos ako nung magkahiwalay ang nanay at tatay ko. At sa edad kong yun, ay nagtanim ako ng sama ng loob sa aking mga magulang. Nagloko ako sa pag-aaral. At kalaunan, ay nakikipagsagutan na ako sa aking mga magulang. Sa nanay ko, maging sa tatay ko. At sa sobrang galit ko, naglayas ako sa amin. Nung maglayas ako, naging napakahirap ng buhay ko nun. At natagpuan ko na lamang ang sarili ko na nangangalakal para lamang may makain. At sa kakahanap ng matutulugan, napadpad ako sa Cavite. Yung mga bakanting bahay doon nakakagawa lang. Doon ako nakikitulog kung walang nagbabantay. Kung mahuhuli ko ng gwardya, doon ako sa waiting shed, nakikitulog. Napakahirap ng buhay ko nun. Pero dahil sa galit ko sa mga magulang ko, nagpatuloy ako sa ganung pamumuhay. Hanggang sa napasama ako sa mga grupo ng mga halos kasing idaran ko din, ng mga nangangalakal. Nung una kami nangangalakal, isang grupo kami. At ang kita ay pinaghahatian din ng grupo. At dahil sa dami namin, maliit lamang ang kinikita namin. Kaya, nagkanya-kanya din kami ng lakad. Dahil mas malaki ang kita pag konti lang ang kahati mo. Sa pangangalakal ko, may naging kasama ako nun. Siya si Albert. Naging tropa ko yun. Tropa ko na yun, kasama ko pa sa pangangalakal. Sa edad ko nun, mabigat ang isang padyak o yung bike na may sidecar na puno ng kalakal. Kaya kailangan ko lang makakasama nun. Kaya kami ni Albert ang magkasama pag nangangalakal. At sa kita, hati din kami. Kumikita ako noon ng 200 piso kada araw. Malaki yun para sa akin. Kaya ko lang tipirin yun para sa pagkain ko. Dahil yung bahay naman, sa mga bakanting lote lang kami, gumagawa ng mga barong-barong. O yung mga pinagtagpi-tagping ng mga sako. Kung mapapaalis naman, dun lang sa mga malalaking puno. Pwede na kami maggawa ng mga silungan namin dun. Naging ganun ang pamumuhay ko ng ilang buwan. Araw-araw, nangangalakal kami. Umaga, hapon, gabi. Nakakapagod. Dahil maghapong lakaran yun. Kaya naman kapag napupuno ko yung sidecar, bago kami dumiretso sa junk shop, meron kami tinatambayan. Sa tinatambayan namin yun, wala ganong nakatira doon. At merong malaking puno ng akasya. Kaya masarap tumambay doon. Doon ako bumabawi ng lakas. Dahil presko doon. At sa ilang buwan naming pangangalakal,
Doon din namin nakakasabay yung iba pang kapwa namin na nangangalakal din. Doon din sila nagpapahinga sa punong yun. Karamihan ng mga nakakasabay naming nangangalakal doon halos magkakakilala na kami sa muka. Bukod sa mga nangangalakal doon, may nakikita din kaming matandang babae na madalas nandoon. Nakatambay din doon. Tingin ko nakatira lang din sa malapit na lugar. Payat lang si Lola. Maliit at medyo hirap na din sa paglalakad. Kaya tuwing nakikita namin siya doon, binibiro ko siya. At pag may natatabi kong pagkain, binibigyan ko siya. Pero hindi niya yung tinatanggap. Araw-araw kaming tumatambay sa lugar na yun. At pagkalipas pa ng ilang buwan, pakonti na ng pakonti ang mga tumatambay dun. Pero naisip ko na mas maganda yun kasi nababawasan ang kahati namin sa pangangalakal. Hanggang sa kami na lamang ang halos tumatambay dun sa puno ng akasya. Meron isang construction site na malapit dun sa tinatambayan namin. Pakiramdam ko patapos na yun. Dahil unti-unti na silang naghahakot ng mga gamit. Yung mga ganong senaryo, inaabangan namin yun dahil kung wala nang nagbabantay, pwede namin kunin kung ano man ang natira nila. Pwede namin ikalakal yun. Yung mga yerong hindi na nagagamit, o bakal, o plastic, dagdag kita din yun. Kaya habang nakatambay kami dun sa puno ng akasya, nagplano kami ni Albert na puntahan yung construction site na yun. Pupuntahan namin yun nung gabing din yun. Kaya bukod sa kalakal namin nung araw na yun, baka madagdagan pa yun mamayang gabi. Kinagabihan, kaming dalawa ni Albert ang pumunta sa construction site. Hindi muna namin ibinalik yung sidecar para may lagayan kami kung sakaling may makuha kaming kalakal. Pagdating dun nagmasid-masid muna kami. Tumingin-tingin muna kami sa paligid at nagmanman. Mukhang walang tao. Ang tahimik ng lugar. Sinubukan din naming dumaan sa harap ng entrance ng construction site. Sarado yung gate nito at parang walang gwardya. Kaya yun ang naging hudyat namin. Pagkalagpas namin sa entrance, humanap na kami ng tiyempo. Yung pwedeng maakyatan na bakod. Nung makakita kami nun, inakyat yun ni Albert at ako yung nagsilbing lookout. Ako yung titingin sa labas para makita kung sakaling may sumisilip sa amin. Ano boy? May bantay ba? Sabi ni Albert habang nakasampa sa bakod. Ako naman patingin-tingin sa paligid ng mga bakod kung may umiikot na gwardya. Wala boy, walang bantay, sabi ko. Kaya tuluyan ang inakyat ni Albert ang bakod hanggang sa tuluyan na itong makasampa sa taas. At dahan-dahang nagmasid sa taas kung may maaaninagan bang bantay sa loob ng construction site. Ilang sandali pa. Boy, walang tao. Boy, walang tao. Pabulong na sabi ni Albert. Kaya sumagot ako. Digmain na natin to. Pagkasabi ko nun sumampa na ng tuluyan si Albert patawid sa kabila ng bakod. Inantay ko na lamang ang hudyat ni Albert para ako naman ang aakyat sa bakod. Yung sidecar namin iniwan lang namin sa labas ng bakod para madali lang namin puntahan. Maya-maya pa, sumipol na si Albert. Hudyat yun na walang tao kaya
Dali-dali na akong sumampa sa bakod at pumasok sa loob. Pagkapasok ko sa loob, medyo pagapang pa kami na nagmamanman. Pero wala nga talagang tao. Kaya ayos na ayos tong gabi na to. Tidigmain namin tong lugar na to. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad at hinahanap ko kung saan yung tambakan ng mga materyales. Medyo madilim ang loob ng construction site. Talagang senyalis na walang tao sa loob. Pero ayos lang dahil maliwanag ang buwan ng gabing yun. Dahan-dahan naming tinungo yung gitnang bahagi ng construction site. Madalas kasi doon ang tambakan ng materyales at baka may natira pa na pwede naming pakinabangan. Nang sa di kalayuan, may naaninagan ako sa likod ng parang barracks sa loob ng construction site. Kaya bigla akong napaupo upang magtago at sabay tabi ko kay Albert. Parehas kaming dumapa sa lupa para maikubli ang sarili namin sa dilim. Pinilit kong maaninagan yung nakita ko. Ilang sandali pa, ay parang may tao nga sa likod ng pader na yun. Nang medyo maaninagan ito ng liwanag ng buwan, parang matandang babae na nakatayo. Nakalugay ang buhok nito, nakagaya lang sa isang matanda. Ilang sandali pa, parang pamilyar sa amin ang tindig ng tao na yun. Maya-maya pa, siniko ako ni Albert sa balikat. Si Lola yan eh. Nang tuluyan kong napagtanto. Oo nga, si Lola nga. Mga ngalakal din. Sabi ko. Kaya napatayo na kami ni Albert nun. At dahan-dahan naming sininyasan si Lola. Ngunit wala itong reaksyon. Nakatayo lamang ito dun. At parang nakatingin lang sa direksyon namin. Kagaya nung lagi namin siyang nakikita, nakalugay ang halos puti na niyang buhok na mahaba hanggang balikat. At nakasuot lang ng halos naninilaw ng puting bestida. Habang dahan-dahan kaming naglalakad papunta sa gitna ng construction site, ay sinisenyasan namin si Lola kung saan kami papunta. At itinuturo namin yung parang bodega sa gitna. Ngunit nananatiling walang reaksyon si Lola. Kaya hinayaan na lang namin ito. At dahil maliwanag naman ang buwan, dahan-dahan na kaming tumakbo papunta sa bodega. Dahil baka matagalan kung lalakaran lang namin. Dahil medyo may distansya din ito mula sa bakod. Pagkadating sa gitna, agad naming dinistrongka yung kandado ng bodega. Swerte naman, may mga natira pang ilan-ilang bakal at yero na pwede naming ikalakal. Mabilisan ang kilos namin. Pagkasira nung lock, kinuha agad kung ano yung pwedeng makakuha. Sabay alis. At babalikan na lang kung meron pa. Dahil andun din si Lola, hahatian na lang naman siya ng kung ano man mapagbebentahan. Kaya yun nga ang ginawa namin. Kanya-kanya kaming hakot ng kalakal. Sabay alis sa bodega na yun. Muli naming tinahak yung dinaanan namin kanina. At muli naming nadaanan kung asan si Lola nakatayo kanina. Nung pagkadaan namin, ay andun muli si Lola. Tila nakatingin lang ito sa amin. Kaya nagsalita si Albert. La, hatian ka namin bukas ha. Ngunit parang hindi yun narinig ng matanda. Nakatayo pa din ito dun at nakatuon lang ang tingin sa amin. Hindi ito natitinag.
Kaya nagpa siya si Albert na lapitan si Lola para sabihin yung plano namin. Nung papalapit na si Albert kay Lola, ay parang nakaramdam ako ng kakaiba. Kaya medyo pinigilan ko si Albert. "Boy, bukas mo lang kaya ako usapin," sabi ko. "Hindi, saglit lang to," sabi ni Albert. Paglingon ko, parang humakbang si Lola. Ngunit kakaiba na ang tindig nito. At ang buhok nito na kanina ay nakalugay ay parang naging gulo-gulo na. Kahit si Albert ay parang napansin yun. Kaya napakatras din si Albert. Nang biglang tumingin sa amin si Lola, pulang-pula ang mga mata nito at nanlilisik. Bigla akong natulala sa takot nun. Bigla itong kumilos ang napakabilis papunta sa amin. Hindi ko may palumanag kung paano nangyari yun, pero napakabilis ng kilos ni Lola. Hinata ko sa balikat si Albert at napatakbo na ako. Binitawan ko na yung mga kalakal na dala ko para makatakbo. Napasigaw na ako sa takot nun. Pagkatakbo ko ay narinig ko ang sigaw ni Albert, kaya napalingon ako. Naabutan ni Lola si Albert at sinunggapan ito. Kaya umiikot ako at binalikan ko si Albert. Ngunit sinisenyasan na ako ni Albert na umalis na habang sumisigaw ito. Nung papunta ako ay nakita ko na naman ang nanlilisik na mata ng nilalang na yun. Hindi na yun mukhang tao. Yun ay imahe ng isang halimaw na hayok sa tao. Mahaba ang mga kuko. Nanlilisik ang mga mata na pulang-pula. Nabalutan ako ng takot ng mga oras na yun. Pagkasenyas ni Albert ay agad na akong tumakbo palayo. Tinalon ko na pakit ang bakod. Nagkasugat-sugat na ako para lang makalabas sa construction site na yun. Labag man sa loob ko, iniiwan ko si Albert. Habang papalayo sa construction site, sakay ng padyak, inaririnig ko ang sigaw ni Albert. Gusto ko man siyang tulungan. Tila wala akong magawa. Hanggang sa tumigil na ito sa pagsigaw. Umiiyak na ako sa takot nun. Lalo ko pang hinataw ang padyak na dala ko papalayo sa construction site. Sobrang takot ko ay dumiretso ako sa police station at inalahad ang pangyari. Ngunit nung nagpunta ang mga pulis dun, ay mga bakas na lamang ng dugo ang nakita nito sa lupa. Marahil ay yung iba ay naniniwala, ngunit yung ibang pulis itingin ay gawa-gawa ko lamang ang kwento na yun. Dahil sa wala akong tigil sa pag-iyak nun, naawa sa akin yung ibang pulis. At dun muna ako pinatulog sa police station. Ang paglagi ko sa police station, yun din ang naging susi para mahanap ako ng mga magulang ko. Naging malaking aral sa akin ang pangyayaring yun. At namulat ang aking isipan sa mga bagay na dati ay binabaliwala ko lamang. Humingi ako ng tawad sa aking mga magulang at bumalik ako sa pag-aaral. Si Albert noon, hindi ko na nakita kahit kailan. Inisip kong kinain na siya ng aswang. Naging malaking aral sa akin ang pangyayaring yun. Namulat ang aking isipan sa mga bagay na dati ay binabaliwala ko lamang. Humingi ako ng tawad sa aking mga magulang at nagbalik ako sa pag-aaral. Ngayon ay nakapagtapos na ako at gumagawa ako ng sarili kong mga kaparaanan para kahit papaano makatulong sa mga taong nangangalakal na dati ay naging trabaho ko. Dahil tuwing nakakakita ako ng mga nagkakalakal, naaalala ko ang naging buhay ko dati. At naaalala ko yung tropa kong si Albert. Bukod dun, nagbabalik alaala din ang nakita kong aswang. Napakaiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap.
Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, Boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, Boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa Milty, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, Ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.